Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Professor Cielo Magno. Meron siyang tanong kay Saldico. Sabi niya, ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion, pwede na niya isaksak yon sa National Expenditure Program pa lang. Just asking. So, ibig sabihin nito, si Professor Cielo Magno, nagdududa siya sa pasabog ni Saldico. Yan ang ibig sabihin. Okay. Dahil pwede naman daw, kung talagang gustong magsingit si BBM ng 100 billion, doon pa lang sa NEP, pwede niya nang gawin. Bakit hintayin pa na BICAM? Sobrang tanga naman, sabi niya. Parang sobrang tanga. Binasa ko ang mga comments. Ang daming nagsabi nga, oo nga, talagang tanga. Talagang tanga siya. Okay. Kung ako naman, opinion ko lang ito. Mas mahirap kung ako yung may ilagay ko lang opinion lang ito. Hypothetical ba yun? Kung ako yung presidente at gusto kong gagawan ng kalokohan, mahirap kung doon sa NEP dahil maraming nakakaalam. Kasi sa NEP, budget yan ng different agencies. So, maybe yung secretary loyal sa akin dahil in-appoint ko. Kailang yung mga career officers sa departamento, baka hindi loyal sa akin, baka maka Duterte yun delikado. Mag-iingay sila kung doon ko isisingit sa NEP. So to me, mahirap magsingit sa NEP kasi dadaan pa yan sa budget hearing. Kamara, paano kung masilip ng mga makabayan, paano masilip ng mga maka-Duterte sa Kamara? Delikado. Pagdating sa Senado, ganun din. Maraming mga senador din na hindi maasahan. Kaya, again, opinion ko lang ito, mas madali sa BICAM dahil kakaunti na lang ang kakausapin mo. So, isisingit lang yan sa small committee report. Kaya si Saldico lang, according to 4 lang ang members ng small committee. Doon nagkaroon ng blank items. Kaya, I don't know, kanya-kanyang pananaw. Parang imposible daw. Sa tingin ni Professor Cielo Magno, parang imposible na gagawin ni BBM yun. Hindi siya maniwala. So ano bang ibig sabihin nito? Pinoprotektahan nila ngayon si BBM. Di ba isa siya sa unang nagbatikos sa 2025 budget, siya yung nagsabing most corrupt budget in history. Bakit ngayon na nagsalita na si Saldico parang nag-aalangan Kaya yung mga comments na binabasa ko, ang hirap mo namang intindihin, Prof. Ano ka ba talaga? Are you protecting BBM? Ganon ang mga comments. Nakaka-exciting talaga. Anyway, kanya-kanyang opinion. Let's respect yung pananaw ni Professor Cielo Magno na parang
sobrang katangahan naman yun na doon sa Bicam. Mas madali sa Bicam, kaya ang kausapin ko lang si Speaker Romualdez lang, bahala ka na. Ito, opinion ko lang ito, bahala ka na pinsan. Yes, boss, ako nang bahala. Pati 2 taon lang kinausap, lusot. But anyway, ito pahayag lang ni Saldico. Hindi pa naman natin masabi kung totoo ba yung sinasabi niya. Kailangan dadaan pa yan sa batas, sa masusing examination para mapatunayan. Wala pa na. Ang labanan ngayon is just on court of public opinion. Kung maniwala ba ang taong bayan o hindi, yan ang labanan. Yang pahayag ni Saldico na yan, it has no value when it comes to evidence dahil una, hindi siya sworn affidavit. Pinaghihinalaan nga na AI eh. Sabi ni Auntie Claire, ipa-verify muna daw nila sa NBI, baka artificial intelligence. Sabi niya, imposibleng si Saldico yan. Ako naman, naniniwala ako si Saldico. Ilang beses kong pinanood, tinignan ko yung galaw ng bibig at saka yung salita, nagsasabay. Kasi sa AI, mahalata mo naman. So, ako naniniwala, tunay na si Saldico ang nagsasalita kasi doon niya ipinablish sa kanyang official Facebook page. So, labanan ngayon, public opinion. Dito sa post ni Professor Celo Magno, karamihan sa mga kakamping, mga dilawan, hindi naniniwala. But sa ibang tao na, paniwalang-paniwala. Si Senator Amy nga, naniwala na eh. Ano yung post ni Senator Amy? Nahiya na si Salde. Yung iba, mahiya naman kayo. O sinong pinagsabihan niyang iba, bahala na kayo. Pwede si pinsan, pwede si ading, I don't know. Basta ito, malaking pasabog ito. At I don't know how will it affect itong malakihang rally magsimula sa November 16, 17, and 18. Baka sa tingin ko lang mas lalong dadami ang mag-attend sa yung mga naniniwala. Yung mga naniwala sa pasabog ni Saldico, lalong mag-uumapaw ang galit at mag-attend sa rally. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga og yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga og yero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay ba nala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. Sa edad din na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga. Kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin makaatop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay naot ko nga daghang pang mga tabanan.
sige Lola. Salamat sa walay tabang di pagid ko makato. Daghan salamat. Sige Lola, salamat pud kaayo.